Nako, nagpapanik na ho ang mga tauhan itong si Marcos Jr. dyan sa House of Representatives, dyan sa pagsasampa ng impeachment complaint laban dito kay Marcos Jr. ng Duterte Youth Party List. Palakpakan ho muna natin itong si Sir Cardema at ang kanyang may bahay. No? Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Tama ho yan, mga kababayan. Yan ho talaga ang pinakaabangan natin, no, na merong maglakas ng loob na sampahan ng impeachment itong si Marcos Jr. Nako, sa kaliwat ka ng mga nangyayaring anomalya ngayon sa ating bansa, matagal na hong ika nga, overdue na ho yung impeachment complaint na yan laban dito kay Marcos Jr. Pagka gumulong yan, anong sasabihin niya? Wala tayong magagawa. Ano na yan, kumbaga, naumpisahan na yan ng House of Representatives. Pero tayo ay naniniwala dito sa PH Update na pagkatapos ng 19th Congress, pagka pumasok ng 20th Congress, sigurado kung sakaling merong magtangka na sampahan ng impeachment yan si Marcos Jr. Pagka nanalo itong 10 kandidato na to, sigurado tayo may kalalagyan niyan si Marcos Jr. Kaya naman mga kababayan, kung ayaw nyong ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte at magtuloy-tuloy yung impeachment na yan laban dito kay Marcos Jr. dyan sa House of Representatives, suportahan ho natin yung mga kandidato dyan sa yung mga congressman na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para talagang makita na nitong administrasyon na to ang kanilang mga hinahanap. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Jude Asidre kaugnay dyan sa paghahain ng impeachment complaint na yan laban dito kay Marcos Jr. Eto ho, panoorin ho natin to. Well, ang tanong ko lang ho sa impeachment, may 2 linggo na lang ho pagkabalik namin ng session. Hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment. Pero kaduda-duda na ito po ay i-file 4 na araw bago ang eleksyon. Sana ho ang ating mga kababayan ay tignan hindi po kandidato ang ating presidente at bakit kailangan gawin po ito sa kanya. Nakanantawa, ang laking katangahan nitong ito talagang baboy na to no? Hindi nga kandidato itong si VP Sara patapos ng 19th Congress, pinagpilitan nyo pa rin yung impeachment na yan laban sa kanya. Brad, ayusin mo yung mga argumento mo sa buhay. Kakakain mo yan ng matatamis na pagkain, puro asukal na lang nasa utak mo. Tigilan mo yan. Patapos na lang ang 19th Congress, talagang pinigpilitan yung maitawid yung impeachment na yan papunta sa Senado. Diba? Kasi pagka natin gayan sa House of Representatives, pagpasok ng bagong Kongreso, umpisa na naman. Sayang yung ibinayad doon sa mga congressman na 7-7 scheme, yung mga ayudang ibinigay sa mga distrito nila. Kaya talagang na hostage sila sa pagpirma na yan dyan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi ho excuse yun. Yung mga ayuda, binipisyong makukuha dito kay Tambaluslos. Kaya ngayon yung argumento na sinasabi nitong si Jude Asidre, ayusin nyo ho. Huwag nyo iboto yung tingog party list na yan. Napakalaking perwisyo ho niyan sa sambayan ng Pilipino. At dito sa video na to, ituloy pa rin natin itong si Jude. Tapos na ho yan si Jude. Tapos na. Dito sa bahagi ng video natin na to, napakagandang development ho niyan. No? Diyan ho nag-uumpisa yan. Nag-uumpisa na merong sumuwag dito kay Marcos Jr. diyan sa House of Representatives. Nako, sino ang kasama na yan? Nitong si Ma'am Cathy Binag, parang familiar sa akin ang mukha niyan. Parang yan ho ata ang napakagiting at oposisyon na merong paninindigan, no? Marami yung oposisyon. Merong oposisyon. Tayo dito sa ni Tatay Digong, tayo ho oposisyon. Pero sa mga dilawan, kaisa-isa ho, yaang si Rowena Gonzon. Pero hindi ho natin kinakampanya ang kanyang party list dito. Pero nabilib lang ho tayo dyan sa alin na yan. Yung consistency niya, yung paninindigan niya, hindi ho siya nagpatinag dito sa administrasyon itong si Marcos Jr. Pakinggan ho natin to. Hi guys! Ayan. Mama Bing! Attorney Guanzon po, P3PWD. Yes, ayan. Yan si Attorney Guanzon. Nandito kami ngayon. Nag-brunch kami. Diba? Kasama ang Kasama ang
LGBTQIA. Yes, 'di ba? So, basically yan, si Attorney Guanzon, isa pang ating kasama na may panindigan at hindi puppet. Hindi siya puppet, hindi siya nauutusan. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Hindi ito sa kulay ng partido, whether dilawan, pinklawan, pula, berde, or itim, or anuman. Ito ay kung sino ang may paninindigan at willing ipagtanggol ang karapatan ng mamamayang Pilipino at ang ating bayan. Di ba, Attorney? Yes, kasi po, talagang lugmok na ang Pilipinas. Pahirap na po ng pahirap ang buhay ng ating mga kababayan. Kailangan po talaga ng gobyerno na reforma. At kaya itong mga sa Congress at sa Senado na iboboto natin, dapat po ito ay mga marurunong, matitino at may puso po para sa taong bayan. Huwag na po tayong bumoto ng mga buhaya kasi napakahirap na po ng buhay natin at ang ating budget ay ginawa lamang nilang laruan o kaya ay para na nilang sariling bulsa ang ating budget. Kaya ito pong eleksyon na ito, kailangan bumoto po kayo ng mga congressmen. Pero kung sakaling suportahan nyo yung P3PWD, hindi ko naman ho kayo aanuhin dyan. Hindi ko ho kayo kukontrahin. Lalo na kung meron ho kayong mga kamag-anak na merong kapansanan, yan ho talaga ang party list para sa inyo. Yan ho talaga ang party list na yan. Meron ng prinsipyo at paninindigan. Kaya ano ho tayo dyan? Saludo ho tayo dyan, Ika. At congresswomen na honest at marunong makipaglaban para sa mga mahihirap na tao. At mga senador din po. Huwag niyong kakalimutan, yung kaibigan ko na abogado na mabait na tao, shy lang. Nako. Mukha lang masungit, pero hindi naman. Si Rodante Marcoleta. Correct. And then, Wag ho natin kalimutan hindi lang naman si Congressman Rodante Marcoleta, 10 ho yan. Yan ho yung mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Suportahan ho natin. Konting push na lang ho, no? Magtulong-tulong tayo. Yung iba dyan, pinanghihinaan na ng loob. Huwag ho kayong panghinaan ng loob. Dire-diretso lang ho tayo. Kaya ang dahilan kung bakit hindi ho tayo nakapunta dyan sa Liwasang Bonifacio, mas kailangan ho tayo dito. No? Wala ho tayong gagawin dyan. Wala ko tayong gagawin. Gusto natin magpunta sa totoo lang. Gusto nating magpunta sa mga rally, sa mga pagtitipo na kung saan maibibida natin yung ating mga kandidato. Kaso ngayong mga panahon na to, itong mga huling sandali bago mag-eleksyon, kailangan ho nating maipalabas sa ating mga kababayan lahat ng mga video ng ating mga kandidato, lalong-lalo na dyan sa meeting di Avance na yan. Kailangan ho talaga nating ma-share, maipapanood sa ating mga kababayan, kumbinsi yung ating mga kababayan na itong 10 kandidato na to, sila ang kailangan ngayon ng ating bayan. tsaka, di ba dapat, marami dyan na alam ang batas, abogado, pero iba kasi yung alam mo lang, pero sinusunod mo kung ano dapat ang nararapat na ating sundin na naaayon sa batas. Di ba, Oo, Kong? hindi pwede yung abogado sila, mambabatas sila, pero sila una yung nag-aabuso ng batas. Correct. Hindi sila nagpa-follow ng tinatawag nating rule of law. Hindi po ba? Abay, dahil sila ang may kapangyarihan ngayon, ay abusado sila. Yeah. Yan po ang ayaw natin. Ayaw po natin ng mga ganyang klaseng taong magli-leader sa ating bansa. Dahil po, ang klaro na po na ginagamit na lamang sa politika itong ating pondo ng bayan at ang kanilang mga posisyon. Kaya, yun po ang bantayan natin itong eleksyon na to hanggang 2028. Kailangan po talagang manindigan na tayo. Boto natin yung ipaglalaban kayo. Paglalaban tayo at paglalaban ang bayan natin. Nang sa tama at hindi para sa personal nila na mga interes. Tama. Yun, parang ang tinutukoy nitong si Atty. Rowena Guanzon, itong si Vice President Sara Duterte. Palakpakan natin itong si Atty. Rowena Guanzon. Sa lahat ng mga dilawan, dyan ho tayo merong respeto
Saludo ho tayo dyan sa ali na yan kasi kahit na dilawan yan, kahit na pinklawan yan, kahit na hindi yan, hindi natin kapanalig na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yung kanyang paninindigan bilang isang oposisyon o hindi sumasang-ayon dito sa mga Marcos na to o naging kalaban nung nagdaang eleksyon, no? Hindi ho nagbago, hindi ho nagpatinag. Di kagaya ni Bam Aquino at nitong si Kiko Pangilinan. Hindi ko kagaya nitong si Ralph Recto. Yung mga dilawan, mga pinklawan na nung una walang humpay sa kakabira, kung ano-anong tawag nila diyan kay Marcos Jr. Ngayon ho mga kababayan, ano na ho nila, kapanalig na nila yung mama na yan. Kaya saludo ho tayo. Kayo, nasa sa inyo ho yan. Kung meron ho kayong kamag-anak o kayo ay may kapansanan, gusto nyo ng tunay na magre-representa sa inyo dyan sa House of Representatives, nandyan ho yung P3PWD. Pero kung talaga naghahanap po kayo ng pangdiin ng party list, siyempre, no, yung party list ni Congressman Rodante Marcoleta, naiiwan niya dito kay Congressman Paulo Marcoleta, siya gift party list. At Duterte Youth Party List, gawin ho nating number 1 yan. Tama, 'di ba? Saan ka pa, 'di ba? Ganun dapat ngayon. Yung boto natin ay ating boses. Ngayon tayo ang pinaka-powerful, ang kapangyarihan natin ay nababase sa ating boto. Maging matalino tayo. Tanggalin na natin sa posisyon ang mga mapang-abuso at manggagamit, 'di ba? So dapat At magnanakaw. agree. At magnanakaw, kayo naman, nakalimutan mo yon, Mama. Ito talagang si Mama Cathy B, nakalimutan niya. Kasi pinaka-importante sa lahat, yung mga huwag kakalimutan na banggitin yung mga magnanakaw. Kasi sila yung mga namamayagpag ngayong mga panahon na to. Yung tambaluslos, yung mga bangag, yung sikokak, mga magnanakaw yung mga yan. Bawal ang magnanakaw. Bawal ang magnanakaw. Oo. Mismo. At Bawal. bawal na rin ang mga bangag. Oo, bawal. Mahirap. Mahirap na bangag ang ating leader kasi hindi makapagdesisyon ng tama, nagkakamali at alam mo na, ang daming loopholes na nangyayari, hindi nagkakaroon ng pagkakaisa kasi pag napapraning din, 'di ba? Mahirap 'yon. Magulo ang utak at mabilis maimpluwensyahan, 'di ba? Yan. Kaya kailangan talaga yung binoboto nyo ay yung alam nyo na may mga utak at puso para sa bayan. Hindi para Correct. sa kanilang bulsa. Correct. Totoo ho yan. Sang-ayon ho tayo dyan sa sinasabi na yan. Itong si Atty. Rowena Guanzon. Kaya naman, pupunta na ho tayo ngayon sa Liwasang Bonifacio. Papanoorin ho natin ang pagsasalita ng isa sa ating isa sa ating party list. Isa lang ho sa party list, ha. Isa lang ho pagboto sa party list. Pili lang ho kayo. United Frontliner Party List. Sagip Party List kay Congressman Rodante Marcoleta, Duterte Youth o P3PWD. Wala ho tayong problema dyan. Basta wag lang ho kayo ng boboto ng mga kabataan. Huwag niyong iboboto yan. Gabriela, bakla. Bayan muna. Hindi yan. Ano pa ba? Yung Gabriela, wag iboto yung mga perwisyo sa bayan yan. Ang iboto lang ho natin, yung PPP. Persya ng Pilipinong, basta yung PPP. Ipanaw, naku, yan mga matatapang, magkakaroon ng katapat, magkakaroon tayo ng panibagong Rodante Marcoleta. Pagka nandyan na sa House of Representatives, yang si Dr. Lorraine Badoy, may kalalagyan yung mga walang yan. Ipanaw, mga indigenous people, mga kababayan nating IPs, iboto nyo ho yung ipanaw. Sa inyo ho yung ipanaw na yan. Sa mga mayroong kapansanan, sa inyo ho yung P3PWD. Sa mga kababayan nating frontliners, mga pulis, mga doktor, eto ho, United Frontliners. Sa mga naghihirap at naghihikahos at ngayong mga panahon na to, napakarami ho niyan. Sagip Party List ho ang para sa inyo. Marami ho tayo dito, ika nga. Tayo ho dito sa PH Update, para ho tayong tindahan. Marami ho kayong pwedeng pagpilian. Kahit ani dyan, hindi ho kayo pwedeng magkamali, ika nga. Sa Liwasang Bonifacio, and speaking of update, makakasama natin ngayon ang chairman ng Duterte Youth Party List at dating chairman din ng National Youth Commission, walang iba kundi si Ginoong Ronald Cardema. Chairman, good evening. Merong kayong hakbang na ginawa ngayong araw. Ano po yung chairman? Tayo po sa Duterte Youth Party List ay nagpunta sa Kongreso, sa House of Representatives
para po mag-file ng impeachment complaint, ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po? Dahil po inalaw niya na ang isang Pilipino, Rodrigo Duterte, ay ibigay sa kamay ng mga dayuhan. So nandun po, very clear po yung ating final culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Gawa lang po nun. Bakit po? Nakasaad sa konstitusyon, ang sovereignty o soberanya ng bansa ay nasa taong bayan. Hindi sa teritoryo, kasi ang teritoryo nag-iiba-iba, lumalaki, lumiliit, may dispute minsan. Nasa taong bayan ng soberanya. Kaya nung March 11, nung surrender ng gobyerno ni Bongbong Marcos, si Rodrigo Duterte sa mga dayuhan, sinurrender rin po nila ang soberanya ng bansa. Yan po ang ating fina-file. Kaya lang po, kanina po, matagal tayo doon, ayaw i-accept ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. Ang sinasabi nila, ang kailangan lang daw mag-accept, ay pwede mag-accept ay si SecGen mismo. Ang sinasabi namin, nakalagay sa rules, it is the Office of the Secretary General who will accept it, not the Secretary General himself. Yun po, ayaw po talaga nilang i-accept. Pero at least po na-erase po natin at next week po, babalikan po natin yung Office of the Secretary General hanggang ma-file po natin yun formally. Sir, anong sa tingin nyo yung nangyayari na kahit simpleng ceremonial process, hindi po ino-honor ng House of Representatives based po sa inyong sinabi ngayon? Alam nyo, bilang dating head of agency ng isang ahensya sa gobyerno, pag ikaw magpapareceive, ministerial duty lang mag-receive, tatatakan mo lang received. Ganun lang sa lahat ng opisina ng gobyerno. Hindi naman pwedeng lahat ng boss nandun lagi, di ba? So dapat po in-accept yun. At ipipilit natin i-accept nila yun next week po. Si Admar po may katanungan, partner. Opo. Si Chairman Ronald. Opo, at sa nakikita nyo po, Boss Admar. Chairman, magandang gabi. Sa nakikita nyo po dito sa isusulong ninyo, sakalin mang formal na maisapinal yan, at ano po ang inyong inaasahan considering malapit na rin, halimbawa, magbabago na rin yung... Di namin makuha yung feedback ni partner Admar. Pero sir, sa mga umaasa no, na pa rin ng ating buong palkaban, lalong-lalo na sa lahat po ng mga botante na bumoto at pipili ng mga nararapat na mga lider at kandidato ngayong darating na Mayo 12. Maraming po salamat, Senator Christopher Bongo. At ngayon, tuloy-tuloy ang kampanya ng PDP laban Duterte slate dahil nga naman marami pa tayong makakapanayam. Bukod pa yan no, sa mga pagdating ng libo-libo pa na mga kababayan ho natin para magbigay ng suporta, lalong-lalo na ito na yung pinakahuling araw, last leg dito mismo sa Luzon area para sa PDP Duterte slate. Mga kapartner, Admar and Jade, nako, wag niyong kakaligtaan dahil nga naman tuloy-tuloy yung ating paalala sa mga Pilipino, sa bilang Pilipino na maging wais, maging alisto sa pagpili ng mga kandidato para ngayong darating na Mayo 12. And speaking of pagpili ng mga leader, tunay na leader sa ilalim po yan ng PDP laban, ay makakasama po natin ngayon ang batikan na singer, hindi lang sa pag-awit, pagaling, leadership, masusubukan ngayong darating na Mayo 12. Attorney Jimmy Bondoc, sir, maayong gabi. Maayong gabi, kaninyong tanan, at salamat po sa SMNI dahil talagang kayo lang naging tunay at matatag at consistent na boses ng mamayang Pilipino. Oo, at speaking of consistency, talaga namang buong-buo din ang pangangampanya ho natin sa buong slate ho natin para kay Tatay Digong o former President Rodrigo Duterte. Opo, ito na po yung tinatawag natin na all or nothing. No? Dahil po sa totoo lang, alam na natin lahat ng campaign speeches, narinig na natin lahat ng awitin, lahat ng talumpati, lahat ng argumento ng kalaban at kakampi. Ngayon po ay panahon talaga para manindigan. Yan ang palagay ko kasi numero na lang po ang kailangan natin upang maibalik ang common sense dito sa ating gobyerno. Correct. Ako, nasasabi nga natin, ang pinaka-crucial at critical mga 2 days and 1 day before the election. Ano ba ang dapat na kailangan
manguna doon sa puso, prinsipyo ng mga Pilipino ho natin? Una sa lahat, hindi dapat kasi natitinag na. At this point, wala na pong duda. Lahat po ng tao ngayon ay nakapagdesisyon na kung sino ang kanilang iboboto. Siguro ang mas maganda na lang ngayon ay ikampanya nyo pa yung mga tao pinaniniwalaan nyo sa mga hindi pa desidido kung meron pa. At mas mahalaga din, bantayan nyo talaga yung boto nyo. Huwag nyong ibenta at bantayan po ninyo. Tutukan po ninyo ang balita, tutukan ninyo ang COMELEC. Kaya ng prinsipyo ni Pastor Apollo C. Quiboloy, Attorney Jimmy, manindigan sa katotohanan, sa totoo lang, at hindi mabili ng anumang halaga ng salapi. Totoo yan, tatag lang. Kasi po yung katatagan, hindi lang po yan sa salita. Sa gawa din po. Yung marami kang maririnig, maraming susubok na matinag ang iyong mga paniniwala. Lulukuhin ka nila sa mga balita, sa mga survey at kung ano-ano. Pero hindi naman po ganun ang botohan eh. Ang botohan po ay ang iyong pasya kung sino ang palagay mo makakabuti sa bayan na ito. Ibig sabihin, laban ito ng prinsipyo at hindi ng pera, Attorney. Oo naman, kasi po alam na rin nating lahat na ang ayuda ay sinubukan nilang gamitin upang bumili ng boto. Sinubukan na po nila lahat ng lahat po naman ay guilty diyan, no, dahil normal sa banggaan yan sa politika. Pero last 2 days po, hindi na po panahon ngayon ng pagdududa. Yan po ang kalaban natin, ang pagdududa. Huwag po kayong magduda. Duterte po ang ating kakampi mula noon hanggang ngayon. Ayan, hindi makakasama si Pastor Apollo C. Quiboloy. Alam naman po natin yung kalagayan. Ano po ang mensahe po ninyo para sa ating puting pastor? Si Pastor Quiboloy na aking naging tunay ng kaibigan, ilang beses ko na nakasama doon sa kanyang kinalalagyan ngayon. Ako po ay naniniwala na papanigan po tayo ng Diyos. Salamat po sa inyo. Sa lahat ng ginawa nyo, napaka selfless na po. Iniisip nyo na lang po ang kabutihan ng partido, hindi na po ng inyong sarili. Kaya, Pastor, sinabi nyo sa amin, maging matatag lang. Yun din po ang aming sinasabi sa inyo dahil alam po natin that in the end, God's will prevail. Salamat po sa lahat ng ginawa ninyo para sa PDP Laban. Ayan, Attorney Jimmy Bontoc, number 10 sa Balota. Partner Adar and Jade, at tuloy-tuloy. Maraming salamat sa pagkakataong makapagsalita ngayon dito. Dito kami sa Liwasang Bonifacio. Grand rally po ito. Ripping the Avance ng PDP Laban and Duterte senatorial candidates po. Ito na yung huling araw dito sa Luzon at bukas meron pong rally ang local party sa Davao naman po. Senator, talaga namang sabi nga kanina ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ano man ang maging resulta ng kampanya at ng botohan sa Mayo 12, dedicated ito para kay dating Pangulong Duterte. Correct. Ang kapanalunan po ng Duterte, tandaan nyo lang po, Duterte. Ang kapanalunan po ng Duterte sa darating na Lunes ay kapanalunan po ng Pilipino, kapanalunan po para kay Tatay Digong. At nakikiusap po sa ating mga kababayan, wag po natin kalimutan ang ating mahal na Tatay Digong. Ipagdasal po natin ang kanyang kalusugan at ang kanyang kaligtasan and of course ang kanyang kalayaan. Tandaan po natin, pagpasok nyo lang po sa Lunes, pag sa inyong pagboto, tandaan nyo lang po si Tatay Digong na nagserbisyo po sa atin sa 6 na taon. Mas nakakalakad ba ang ating mga anak dyan na hindi nasasaktan at nababastos. Ginawa niya po ang lahat para sa bayan. Nagsakripisyo po siya. Ako, witness ako dyan. Puro lang po yung trabaho. Sa totoo lang po, mas tumanda nga siya sa pagtatrabaho. Hindi naman siya ganun katanda tingnan noon. Masyado sa masigla. Pinilit natin siyang tumakbo bilang presidente noong 2016. At ginawa naman niya ang kanyang trabaho para po sa kinabukasan ng ating mga anak. Ako po ay nakikiusap sa mga kasamahan, sa mga kababayan natin. Please lang po, suportahan po natin ng Duterte senatorial slate, mga kandidato po ng Duterte. Naging malaki din po ba, last question, naging malaki din po ba ang impluensya, tulong sa kampanya ho natin? Ito naman
namang pagiging aktibo ng mag-inang Hanlet Avancenia and Veronica Kitty Duterte sa pangangampanya po sa partido po ninyo? Opo, malaking tulong po ito dahil hindi po makapagkampanya si Tatay Digong, si former President Duterte. Siyempre si Kitty, napasubo po rito sa politika, though nag-aaral pa siya. Ayaw nga niya sanang pumasok sa politika, pero iba si Kitty ngayon. Talagang nag-mature, biglang naging matured na bata. At emotional siya. Malaking tulong po ito. And of course si Ma'am Hanlet, and of course si Vice President Sara Duterte. Ayan, Admar and Jade, muli isang magandang